ngayon eh. Nako, speaking of face-off, unahin na kagad natin ng Smart Omega, Chaknu, Andoryu, Ukir, Ryota, at Joe. Ito na, ang final na, sabihin na natin form na nabuo nila for this season. Team, di ba? Unang umakyat si Andoryu, sunod si Ukir, pangatlo si Chaknu, pero ngayon ang makakaharap nila ay ang Falcon sa AP Brand, Flap TZ, Kyle TZ, Hugh Ogwen at Super Marco. Maganda sa isip mo, pag sinabi, sino ba ang pinakamagaling na Brody user? Ayan. Dito, di ba? Oo nga eh. Super Marco agad eh. Nako, eto na, aabangan natin kung ano ang magiging kalalabasan ng bakbakan ng Smart Omega at Falcon sa AP Brand. Hero na iyon. Yup. Pero aside sa makilala sa hero na iyon, parang, if I remember correct, nung tinanong din yung mga players natin, Welcome or to Falcon sa Mobile AP, Legends! ang gusto na maging motivation, or sabihin natin, gusto ma-highlight din nila Super Marco is to be one of the best gold laners. Ay, Pag oo. nagsabi ka ng top 3 mo, ayan, nagsabi ka ng top 3 mo, Dapat kasama ako. kasali si Super Marco. Parang, Armor na meron siya. Pero napa-ulti kagad napa-Crimson Ticket Yeah. kagad dito si Q. Habang Turtle, nandun yung penalty sa mula kay Flap TZ. may dalawang mapapaangat na nga lang din. There's going to be the Tempest of Blaze for Andoryu, pero easy pa rin ang makakakuha ng unang objective na pagong sa laban na to. Yeah, hindi talaga. Lord yung purple buff. And alam naman natin for the longest time kapag kalaban mo ang link, even though na-adjust na to, Ang dami ng adjustments. Oo, yung mga energies, binabaan na, but still, kailangan pa rin ng energy, kailangan pa rin ng purple buff ng isang link. Ayun. Okay. Tsaka, ang ganda ng, kumbaga, ang naging goal lang dito ni Chaknu, hindi ko kailangan kumapit or magbigay ng vision, pero mamaya natin kasama niya! Ay, naku nga lang. Kyle TZ go for the dive against Ukir. At ngayon uukit na nga lang din. Ang pagkuha ng kill, medyo makakancel out na nga lang din yung paghatak doon Hugh with the Purify. Wow. Hindi magsasucceed sa plano na ng Smart Omega, but instead Falcon sa AP Bring. Real quick lang. Yeah, gusto ko lang sabihin na yung nangyari doon, lumapit si Ogwen doon sa Torre para siya yung maging target. Ginagil nila ng maayos na takedown nila si Joe, pero hindi nila nakaligtaan nata nila yung macro mechanics ng isang link. Masyar mahatak. Kahit mag-flicker hatak pa dyan si Chaknu, kung meron naman siyang Purify, eh kayang-kaya. But on the other hand, yung isang makulit, binigyan agad dito ni Andoryu ng isa. Grabe, nararamdaman kagad. At ito na kayo Yun mo! na, pinagkakagaan na nga lang din dito ni Lockdown, lahat nilatag just to get that kill. Hindi nakapindot ng attack button doon si Flap TZ. Sa dami ng crowd control after nung hook, may bloody hunt. Ayan na naman yung hook! Sunod-sunod na nga yata. Medyo umiinit ang makina at kamay dito ni Chaknu. Grabe si Chak Mamba. Ako, nakakamiss lang talaga na makita yung mga Franco heroes from Chak Mamba. Ngayon, andun na naman yung pagtalon. Kaso isa mahuhuli dito for the side of Smart Omega, and that's going to be Chaknu falling down. Andoryu with a turtle, bonus pa ng isang pitas kay Ogwen. Naka-plus 1 pa, pero si Kyle TZ parang hindi ata susuko dito. Super Marco and Flap. With the rest nila sa middle. Ang goal ata nila ay patumbahin yung Torre dito sa middle. Pero si Joma ay sumisilip din. Ako, ito na si May Atoy. isa! Nabiktima yata doon si Flap TZ. At ito yung kaya siya nakatawag na Atoy Ardain. The second tier turret na pala sa top lane. Uy, pero may nagmamatsyag dun sa may bandang ibaba. Inaantay ata si Nagtatago. Andoryu na sumilip. Nakita na niya, Super Marco. Nakamadyak din. Bawal Then lumabas si ang paa. Ano ba? Yan na! Ayun na! Nandyan nga lang ang Tempest of Blades. Habang si Super Marco hindi pa rin nagtatantan sa kanyang posisyon. Ay! Kaso yung ultimate burrito. Hindi tumama yung torn apart memory. Sayang ang pagkakataon. Pero na-steal naman yung orange buff dito ni Super Marco. Pero si Chak Mamba kumagat! May isa siyang makukuha dito. That's going to be Hugh na mag-force yung kanyang ultimate. Jom on the back lanes with the Blazing Duet. Pero babalik na nga lang din. Hindi sapat yung damage nila to slow down members of Falcon City. Brenna din yung concealed play. Pero wala na tayong makikitang follow-up from both of our teams. But instead, magpo-focus sila dito sa may bandang gitna na may isang may ejector. At Ryota nga lang yan na ngayon. Mapapatay na nga lang din ni Super Marco. Smart Omega right now. Kahit na very aggressive sila, medyo kinakapos si Andoryu. Yung plano niya namang backstab, hindi mangyayari. Ay! Sakto enhance the chain ni Kyle TZ na pababa doon sa tinutugtungan. Sakto eh, kinadena yung paa eh. Sakto, di ba? Sobrang sakto, pero sakto din. Dahil 13k na lang yung buhay nun doon. Ang bilis! Ang bilis na tutunawin dito si Kyle TZ makakuha ng Lord! Ang bilis ng pangyayari, pero si Ryota dito makakaligtas pa rin naman. Habang doon sa pinakadulo, meron naman, pinagtutulungan. And that's going to be Flap TZ.
Dizzy. Isa-isa na sila nagbabagsakan dito. It's going to be a 2-for-1 for Falcon CP Bren na ngayon. Leading against Smart Omega na hindi pa yata doon nagtatapos ang lahat dahil humahabol dito sila Antonio on the view with a mega kill. Mukhang dadalawa pa nga yata siya doon pero medyo nahuli siya doon. Nilawag ng Supermarket na nag-conceal play pero hindi yata nila abutan. Umikot sila dito sa jungle side pero hindi lilingon ng Smart Omega sa kanila. Grabe, wala nang lingunan. Takbo na lang kagad para dito kay Dory. Wala rin siyang energy doon para makipaglabanan. Talon yung tumadamba. Mabilis na madedepensa nito ng Smart Omega pero gusto ko yung nangyayari dito. Gusto ko yung pinapakita at pinapamalas ng mga mid-lane natin pero mamaya na kasi yan. The Force and Tempest of Blade is going to be a 4v1. Kinagat! Si Kyle Dizzy, Andorio with the shutdown. Kaso magiging trade-off na lang dito ng Falcon sa Ibibren. Kumuha na lang tayo ng Torre. Yeah, dito talaga magaling ang Falcon sa Ibibren. Kapag ka nalulugi sila, lagi silang may mga kaharap na trade. Lagi silang nag-ahanap. Pero Shadow R, nilaban na ata ng primer run ay gagamitin na nga rin. Pero nandyan sa harap sila Super Marco with the counterpart memory. Nandyan na nga lang si Jom here with a blazing duet. Nagbibigyan ng damage. Ukir nga lang ang una nila tatanggalin. Mag-Zipyo naman doon. Ay tatanggalin na nga lang din ng mga members sa Smart Omega. 3-4-1. Habang si Andorio gusto sana kumuha ng isa makakasalubong si Pio. That's going to be a kill. Habang nakikipag 2v1 siya dito, kinukuha lahat ng mga blades. There's going to be the Frozen. Pero makakaligtas pa rin doon sila Black Dizzy. Early pa naman yung laban natin, Burrito. Pero 12 minutes into game, parang ang dami na agad nangyayari. Grabe yung action, grabe yung bakbakan. And kasi nga, yung part ng storyline natin, ang katanungan kasi doon, makakaisa ba ang Smart Omega? Parang ito na nga ata ang pagkakataon. Kasi napa-Winter Crown na rin dito si Chuck Mamba. Naku po! Naku, naabutan. Mukhang ang call na lang dito ng Falcon sa Ibibren ay parang pwede tayong pumasag. Nag-angat ang mga minion wave. Although technically, Smart Omega nakakuha man ng Lord. Pero kasi mabilis lang tumatutunaw ng Falcon sa Ibibren. Kaya lang, kailangan nilang matyagan dun sa may top lane. Ito yung macro mechanics na meron ng sinding. Sasalubin na kagad ng Falcon sa Ibibren. Itong Lord na ito na Luminous. Makakabasag dun sa may top lane. Actually, meron pa silang next wave pero again, ay di, wala na pala silang next wave. Wala na. Kaya lang ang problema na kung napabayaan yung baba. Andorio. Grabe no, Andorio ngayon naabutan ng penalty zone dito ni Black Dizzy. Kasabay pa nga lang din yan. I-ejector out siya para makaligtas. Habang si Super Marco naman ngayon nakikipagbakbakan. Sa slow, gawin pa nga natin dalawa. Ryota with a double kill. At si Kyle Dizzy pagkakagatin dito ng Smart Omega. 3 members down. Tatlo ang bagsak. Si Pew na lang at si Super Marco ang natitira. Joe, bumili na rin dito ng Wind of Nature for added survivability. Pero na-hook up! Okay lang. Kalma. Okay. Kasama pa rin yun sa bilang. Gusto ko yung nabitin yung wait lang. May Winter Crown nga pala. Or rather, may Purify. Tapos kanina, dalawa na yung tatantos sa pang-highlights natin, ha? Grabe. Pero for Smart Omega, kakatok na sa base. Burrito. Okay, ayan na naman! Mainit ang tarima dito para kay Jack, no? Wogan will fall down. Nandiyan si Andorio with the Tempest of Blaze. Pilit niya pinipilit dito. Nabutin si Super Marco. Pero okay nga lang din dahil nilatag nga lang dito ang Eternal Guard. Black Dizzy is down. View with a shutdown kill. Andyan yung mga Lantern Flare pero kapalit nito ay ang mga damage din dito from the side of Falcon CP Bren. Shacknus on fire, ladies and gentlemen. Napakatindi. Tatapusin nata nila. Uy, didiretso na nga lang din sila dito. Dalawa matitira dumepesa dito sa Falcon CP Bren, but not for long. Smart Omega, next game number 1. Borg. Pwedeng i-argue ito, no, na kaya-kaya namang basagin yung Firaga armor ng mga hampas maso dito ni Teresa. Pero ang mahirap kasi yan, right after nun, yung sunog, yung pokes, diba? Tapos true damage pa yun. Yun yung isa sa kailangan na magkaroon ng answer agad rather dito ang Falcon sa AP Bren. Kasi guys, it really depends on how you see it and how you look at it. Yep. So sa angle ng Smart Omega, syempre may kalamangan sila, especially with the sunog. Lasso nila yun The true damage, kumbaga. Pero for the side of Falcon sa AP Bren, their mission to shut down that export is to delete or eliminate the Firaga armor. So, depende talaga yan on how will we look. Pero ito yung titignan natin. Grabe naman. Muntik na magka-first blood agad, Burrito.
Again, Atoy R at si Ogwen, nakasilip din. May Etia ang magkabilang player na ito. Kung saan manggagaling. Flap TZ nakasilip din. Level 4 na. Level 4 lang ha. Okay. Abang lang yan. Pwede na sila dito umatake. Katulad nga ng sinasabi ko sa'yo, dinamay pa pati yung spawn. Pero okay nga lang din dahil yung Falcon Safety Bren, gagawin nilang go signal yan para umengage into a fight. Flap TZ with the penalty zone. Isang tatamaan pero makakatakas pa rin naman. Flicker exhausted for both Ryota and Flap TZ. Habang yung Turtle magpapabalik-balik lang muna sa kanyang pit. Yeah, may mga ultimates na nagamit. Even yung mga spells ay nagamit din. Purify, yung Revitalize, and yung Flicker from sa gilid! Doon pala bumiktima ang mga members din na Smart Omega. Habang nagkakagulo-gulo sila, makakasipot pa rin doon si Okir with the passive. Habang dalawa rin naman ang tatanggalin nila in addition to what they did to Few and Smart Omega in an instant. 3 kills plus a turtle. Napakagandang simula nito para sa bagong barangay. Ay. Smart Omega nakakalamang against Falcons AP Brand. Ibigay pa dito kay Adoryu, kay Okir. Habang dito nilatag ng alang din ang Glorious Pathway. Okir is the target. At ngayon, magsasaksi doon sila Few sa pag-takedown sa kanya. Habang Flap TZ going for the follow-up. Bumalik ng alang din doon si Kyle TZ. Grabe naman yung Ugi Shadow kill na yun. Sumusunod. Pero humahagod ng alang din ng mga espada dito ni Antoryu. There's going to be the fracture. Babalik dito kay Flap TZ. Magtatag din si Chakto. At si Ryota nasusunod ng alang din dito. With the last insanity. Flap TZ is down. Chakto magiging sakripisyo. Pero hindi pa yata sila tapos dito, Burrito. Hindi pa tapos. Atoy R ay narito rin. Again, nakita natin. Ang dami mga crucial moments doon. Yung galaw ni Chakto, aka Captain Hook. Napakaganda na nagiging performance niya. Pero Falcons AP Bren, hindi tayo sanay na nakikita na sa ganitong sitwasyon ang mga bees. Ibang klase ngayon yung sabihin natin bagong barangay talaga. Iba talaga. Pinapanindigan nila. It's a newer version for Smart Omega. At Ay, ngayon may ano isa na naman? naman maatak. Akala natin si Kyle parang papasok tapos retrieve. Kaso nakaabang lang din si Chakno. Alam niya Alam niya dun sa may mamamayan si Job sa itaas. Medyo tahimik ang mga pangyayari. Pero dito hindi na nga yata magiging tahimik ang buhay din ni Chakno. Sabi na try na nga lang din mataan dito ni Flap TZ. Hakatakin. Nandyan yung Ayma Pwede with the Dome. King nga pa si Super Marco. Go doon sa pinakalikod. With the Blazing Dome at Chakno. Ay matotor down niya. Habang si Kyle TZ naman ngayon ay makakahawak na ng Turtle. But on the other hand, kita mo naman for Smart Omega, ang push muna tayo ng lane kung hindi tayo nakakuha ng objective doon na Turtle. Ay, hindi ka pa matunaw doon. Andoria ay tumatakbo. Dalawang members from Falcons AP Bren humahabol sa kanila. Pero nakalimutan nila si Jome, si Big J. Doon sa may bandang itaas. With the damage na meron ngayon ng Smart Omega, kahit siya yung humarap, pwede siya i-takedown eh. Okay lang, wala nang kailangan i-please dito ng Smart Omega. Kumbaga, pero si Super Marco, medyo maaga yung Blazing Duet niya doon. Pero medyo maiipit ang alam din doon si Okir. Na ngayon hindi pa rin naman mapaproke yung kanyang passive. Pero si Ogwen ang babalikan doon na Smart Omega. And that will be it. Papasok man dito si Kaldizi. Si Joe, medyo napalalim. Nakuha lahat ng damage ang Falcon AP Bren. Buhay. Si Flap TZ. Doon lang eh, no? Ako, ito ata goal nila. Nakita, ay, hindi. Sabi ni Ando, wait lang. May tore pa. Clear muna. Push natin yung wave natin dito sa may bandang baba habang yung Lord sure na papaikot-ikutin muna nila to. Ito, nagsimula 10 minutes. Nagsimula yung Timer. Lord dance natin. Okay. Again, lahat na nga ginawa ni Moon nun eh. Pinasakit na yung damage yan. Hindi na pinapalabas yung Lord. Pero may dance pa rin talaga nagaganap. Okay, Phantom Safety Bren. 5 on 5. Pwede ata sila dito ha. Paparating na rin si Super Marco sa pinakagilid. Kaso, naramdaman niya. Nice latag of BMI na nga lang din doon, Burrito. Nakita ko yung parang inaantay mo rin eh. Inaantay mo rin eh. Buti na lang, hindi tumiredyo talaga din si Super Marco. Again, bulletproof Marco ang ating pinag-uusapan. Jack Mamba, Hamfield na rin. Available na yung kanyang immortality. 12 minutes, Burrito. 12 minutes. Gagawin ba na? Pag binitawan yan, ang na-reason yan, magiging luminous yan. Oo, pwede na. Ayan na. Ay, hindi. Hindi. Ayaw ni Ryota. Ayaw gawing level 2. Ayaw gawing luminous Lord. Okay. Sabi nila, Marco, habang wala pa, do your thing. Do your thing dyan. May bandang top. Pero natatawa-tawa na nga lang din doon.
Eto, medyo. Ayaw pa rin i-reset. Ayaw bigyan ng space yung Lord. Ayan na. Pero si Super Marco, nakita nila dun sa may top lane ha. Pwedeng go signal ito para sa Smart Omega. 4v5 to. Wait lang. Ang ganda ng positioning din dito ni Andorio if ever Hindi nagtantan si Marco doon sa top lane. Pero hindi pa nagre-react sa ngayon ng Smart Omega. Ay, sakit. FlapTZ medyo nasaktan na nga lang din. No? Pumasok agad dito si FlapTZ with Ugi Shadow Kill. Nakaabang ang mga members ng Smart Omega. This might be a go. Alam nilang walang ultimate ngayon ng Hayabusa. Pero medyo nagdadalawang isip na nararamdaman nila there's something missing. There's someone missing. May nawawala talaga si Blue Bulletproof Marco ay nandun. Pero magugo at ang Smart Omega. 4v5 daw kasi ang laban. Kupis ang agad ata nila yung Lord na to ha. Ito na, ang pinaka-ultimate Lord fight na makukuha pa rin ni FlapTZ habang sama-sama pa rin naman sa susugod. Sakto pa yung tagapagligtas sila dito na si Super Marco with a blazing duet just getting those damages. Going for the shutdown. Napan si Jom gumagapang dito, kumakalmot. Pero mukhang mapapatras na nga lang din siya. Muntik pang mapatay doon ni FlapTZ. Grabe, ang dami mga crucial moments dito. Halos critical. Lahat ng mga members ng Smart Omega, kailangan nila mag-TP out. Lord ay nakuha. Nakikita natin na talagang tinatry nila yung best na ma-maximize itong Lord na ito. And imagine, nakaangat na rin lahat ngayon ng wave ko. Kanina halos walang basag na torre sa Smart Omega. Ngayon may nag-aabang na Andorio. Makikita ng mga Shuriken! Ay, nakita nung Nakita! Shuriken. Natapakan. Nakita. Buti na lang may shadow pang natitira para makataka si Kyle. Pasabog mula dito kay Captain. Wala pa siyang makita ulit eh. Kasi kung mapapansin natin, laging may bodyguard or merong nakaantabay din dito na tahan. Si Ogwin kay Chakno eh. Si Master Ogwin, and he knows each and every nook and cranny na pwede pagtaguan talaga ng isang Ruby. Pero nilatag nga natin dito ang Lord's Pathway. Aabante sila. Andorio is down. Habang ang Falcons AP pa rin naabante. And doon ang magandang penalty zone na magagaling kay FlapTZ. Okay naman ang fall with a double kill to Super Marco. At si Jom, tinipilit i-try yung best niya para ma-relieve yung pressure sa mid lane. Pero siya, yung i-relieve dito, nila FlapTZ. Naku, pwede atang tapusin ito. Nag-aantay na ng mga minions. Look at that high-level play from Jom. 15 seconds para sa kay Andorio at Chak Mamba. Aabot nga ba sila? Si Atoy R na lang natitira. Meron din naman siyang immortality. Pwede niya gamitin yung Lost Insanity para lang ipangharang. Pero sabi ni Paco David, hindi. Timing. Unahin ka na namin! Ikaw na lang pala natitira. O sige, etong sayo. At nandito na nga lang din mga mga members sa Falcons AP Bren. Naabot sila Andorio at Shakno para dumepensa. At magtatagumpay naman sila na ma-prevent na matapos agad to ng Falcons AP Bren. Wow! What was that? Si Jong, hinat niya yung mga lanes versus 4 members. Actually, 5 nga yun from Falcons AP Bren. Hindi siya natakot. Kaso, dito nga lang medyo matatakot ang Smart Omega Burrito. Kasi, nangakuha na naman ng Lord. Okay. Tapos, nawala pa si Andorio. Wala ako na may posibilidad pa na maklear nito. May posibilidad pa na mabawi. Pwede pa. Pero ang tanong, papayagan ba ng Falcons AP Bren? Walang flicker si FlapTZ. Walang mga surprise penalty zone. Sasalubong din natin yung araw. Nililiko lang niya, pero Okay. Glorious Pathway. Pero nililigaw na nga lang din sila dito ng Falcons sa AP Bren. At habang tinatry nila yung best nila madepensahan, ito ang pinakabase nila. And nandiyan si Super Marco giving damage with a blazing duets. At mukhang ito na nga yung gusto nila maging call. Ang tapusin ng game number 1 na makukuha ng Falcons sa AP Bren. Game 2 win. Grabe! Laban ng isang Ruby, so let's see kung paano sasagutin ito ng Smart Omega. Kasi nga naman parang naisip ko at na-realize ko rin, kapag kaharit ka, nagre-rely ka doon sa mga chrono dashes mo. Yeah. And kapag hindi mo nagamit yung chrono dashes mo, hindi ka masyadong kumbaga hindi ka ma-activate. And yung Don't Run Wolf King, ang baba lang ng cooldown nun, pwedeng ipanghawak sa isang Spam, no? Harit. Hindi lang sa Harit, kundi doon din sa mga miyembro ng Smart Omega. Kumbaga, dinagdagan nila yung responsibility dito ni Super Marco. Diba, hindi ka na lang basta mag-farm, hindi ka na lang basta mag-hold dyan. Sa setup, aasahan ka na rin namin. May damage din yan. So Diba? let's see kung paano magpa-pan out itong laban na ito. Game number 3. And let's
exciting to kasi 1 minute pa lang, may mga ganun na kagad na ginagawa si Chakno. Yung mga dive-in na gano'n, no? Yung medyo nakakakaba. Pero ito, mas nakakakaba. Andorio getting the first blood. Laban kay Situation na maaga doon si Super Marco. Oo, may delay may Oo. delay na magaganap. Pero may Oy. pagbawi din sa may bandang ibaba. Meron din. At gusto ko yung ginagamit din ni Flap yung emote niya doon. Saktong-sakto. Oo nga pala. Available pa rin actually yan sa, sa MLBB store, Yeah. diba? So, Check nyo na. ako meron ako niyan eh. Oh, wait lang. Si Few ata dito ang magiging punta niya. Nandun yung fracture! Oh, ang sakit naman nun. Inabutan pa rin to ni Andorio. Getting 2 members ng Falcons AP Bren. The span of 2 minutes. At ngayon, mag-rush to contra turtle dito sila Cal Kizzy. Magsasaksi, papasok sila Chakno. Pero nandiyan yung counter goal. To the penalty zone and Ejector. Ejector is down. Cal Kizzy for the kill. Minadali nila dito. Again, nakakadalawang kill na si Andorio pero may dalawa na rin naman. Itong si Kyle Easy pares. Smart Omega at Falcons AP Bren. Dahil nga dun sa mga early kills na nakuha ng parehas na jungler. And kumbaga hindi mo naman maatin na mabigyan pa ng panibago itong si Andorio or si Kyle Easy pero may ejector play. Nag-jump in sila dito kay Chakno. Ine-ensure nila na makakuha ng kill pero hindi magiging sure yata yan. Pero sabi ni Few, I got your back. Ogwen on the other hand naman na magiging sakripisyo. 1 for 1, both of our Reapers is down. At sasabay pa dyan sa Indayog sila Flap Easy. Exhausting all their resources just to get the Ryota here. Nakakuha na naman si Kyle Easy 3-0-1. Dito sa may top lane ata ang swing dito ni Kyle. Kasaktong-sakto. Naglatag man ng Zaman Force. Pero look at that, Falcons AP Bren. He smells blood, they want blood. Habang si Andorio naman ngayon, nakukunin nila Ogwen. Yung pala yung yung literal na Don Solueta, hindi pala yung edit. Hindi pala. Don Solueta, hinagis, papunta doon sa base ng Falcons AP Bren. And ito pala yung kagandahan, actually, ng isang Jawhead. Kasi nga naman, di ba pagka nagmamadali siya, may shield siya, may extra Oo. shield. Yung biglang pagmacha niya. Pag umusok na yung likod. Oo, at ngayon naman, for Falcons AP Bren, they got Andorio na kanina sabi natin, parang ang aga nagkakaroon ng kills ng jungler ng Smart Omega. Yeah, sobrang, kumbaga kung ikaw ay Roger player, alam mo na nasa magandang posisyon ang Falcons AP Bren. Kasi nga early game reliant ang isang Roger. And ang mahirap kasi dito para sa Smart Omega, para sa akin mag-aantay ka pa ng ilang minuto para sa isang Harit para mag-online. Even itong Lilia, kailangan mo pa ng oras Kailangan mo ng oras para sa mga heroes na to. And you need space. Kasi yung space na yan, hindi pino-provide sa kanila ni Ogwen eh. Kita mo, each lane, nabisita niya na. At bukod pa doon, syempre mapapansin din natin na ang Smart Omega ngayon, medyo nahihirapan sila onto pushing off lanes dito sa Falcons AP Bren. Oo. Tsaka ang goal kasi ng Smart Omega, i-take down lang natin si Super Marco. Pero kasi dahil sa ginagawa na activeness ni Ogwen, nagkakaroon ng mga team fights, nagkakaroon ng mga engagements, hindi nagaganapan ng Smart Omega yung goal nila dito na i-take down na si Super Marco. Pero sa may bandang itaas Ay, nandiyan na naman ang unstoppable force! Mahuhuli si Job! Tinanggal sa Zaman Force niya. Oh Dito my ka gosh. sa amin. Grabe, sobrang sakto yun sobrang sakto ng damba ni Ogwen. Even committing yung kanyang flicker, pero flicker na naman! Ito, masakto. Flap Easy with the penalty zone. Sumabay pa doon yung Ejector. With the top of a Smart Missiles is there. Taking down another here. Grabe naman yung mga members ngayon ng Falcons AP Bren. Ibang klase, nakikita natin yung layering, yung skill management ng Falcons AP Bren. Ito yung mga susi para sa laban na ito, pero ito na naman! Grabe naman yung double cyclone na ay pagpasok agad. Meron na namang matatanggal. And that's going to be Jom here onto the top lane. Falcon AP Bren, what's happening right now? Nakapitas na naman sila dito. Actually, hindi ko na rin maintindihan. Dahil sa ginagawa na pag-control ng space ni Ogwen, parang nalilimitahan yung paggalaw dito ng Smart Omega. I mean, kapag meron ka kasing Hyros, kapag meron kang Mufra, dapat sa inyo yung control ng mapa eh. Ine-expect mo na parang mas sila yung magiging siga, Ayun, diba? masiga, Sa diba? mga brushes. Kaso nakita mo yun, sumabay pa sila, nag-dash through, nag-sprint through. Ibang klase, tatlong pagong
ladies and gentlemen, para si Falcons AP Bren. At lumobo na rin ang kalamangan into 4.4. Ito yung kagandahan no, para sa isang Ruby. Hindi lang yung damage yung i-expect mo, kundi yung setup din, yung control, yung I'm offended, yung don't run Wolf King, and yung damage. Kasi damage build yan ha. Naka-damage build yan, naka-War Axe, tas naka-Queen's Wings. Kumbaga, for the side of Falcons AP Bren, kahit na nag-Ruby si Super Marco, check pa rin sa list nila yung pag-push ng mga lanes kasi meron silang Kaltizi with the Roger, di ba? And aside from that, kung papansin din natin, well-protected siya. 4-0-3 ba naman for that Roger? Okay. Parang ang nangyayari dito, no, Falcons AP Bren, sige, nag-aantay pa naman kayo ng mga items, no, kay Jom tsaka kay Okir. Mamadaliin na kagad namin. Actually, ito ata yung may pinakamataas na kills natin dito sa Smart Omega and Falcons AP Bren nung mga nakaraang series ng Game 1 and Game number 2. Kasi mas action tong laban na to. Mas maraming engagements, mas maraming team fights, and si Ogwen sobrang agresibo. Mas maraming mga plays na ginagawa ngayon si Ogwen, di ba? Especially with this Jawhead. Na nakita mo naman ngayon, pinapakita niya yung presensya niya. He's not scared. Pwede siyang dive in dito nila Jung, nila Andoryu. Pero to si Chakmo, hindi pa natin nakikita yung mga Chak Mamba plays niya dito so far, ha? Pero nakita sila nung Nightmare Spawn. Black TZ, available yung kanyang flavor. Any moment pwede siyang mag-dive dito. Even the... Oy, grabe naman. Pinapatagal pa talaga ni Owen. Pero 25 seconds, mabubuhay na rin yung unang Lord ng ating game. It's part of the plan. Tinatry niya pa no? Kahit yung catapult minion nakikita mo, tinatry niya rin na hindi ibigay. Kasi nakikita natin, for Smart Omega, kailangan nila mag-farm and kailangan din nila, of course, i-contest yung mga big objectives. Kung sa Turtle, hindi sila masyado nakapalag. Ngayon sa Lord, we have to ensure na kahit paano sa positioning. Speak of position, maganda sana yung position ni Jacko kaso medyo mahuli sila doon. Susunod na nga natin si Ogwen. There's a smart missiles. Pinatag yung Glorious Pathway. Ogwen will fall down na nga ba? Pero hindi makakasurvive pa rin. Pero sa Black TZ doon sa pinakalikod, maganda yung paghuli. Joe Minandoryu, magbubukod sila ng daan, pero nandun yung habol ng Falcons AP Bren. Susunod pa nga doon yung I'm offended, don't run Wolf King. Nahuli talaga pero parang gusto pa ng isa ng Isa pa ba? Si Ato Aero nag-iipon. Tatalon pa! Nandyan yung Kalmot! A monster kill for Kaltizi. And a turret down tapos deny pa agad. Na-buff! Ramdam ang gigil, ramdam ang intensity mula dito sa Falcons AP Bren at nakakuha pa ng si Andoryu. Pero sabi dito ng Falcons AP Bren, hindi kami papayag na hindi makabawi. Medyo si Andoryu nag-iisip siya, babalikan ko pa ba si Ogwen? Pero enough na muna sa kanya yon. A step is a step pa rin naman. Yeah. And right now, ang next step naman for Falcons AP Bren is to tore down the Lord. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Yeah, kinuha na kagad nila itong Lord na ito. Again, Smart Omega, nagkaroon sila ng trade actually doon sa, nakita natin na luging team fight na inilaban ng Smart Omega doon. And ito yung kailangan nilang isipin ngayon. Kailangan piliin nila yung mga team fights na kanilang pagkukumitan. Kasi kapag may conditions kasi yung lineup kapag hindi tumama yung Tyrant's Even si Tyrant's Rage, kailangan yung umatras. Kapag hindi kumonekta yung Glorious Pathway ng maganda at nalayuan ito ng Falcons AP Bren, kailangan yung umatras. Tama. You have to choose your battles wisely, di ba? And ngayon, for Falcons AP Bren, sa pag-choose nila wisely ng mga heroes and of course, ng mga trajectory ng sasalubungin ni Ogwen, is nagbunga to na maganda. An early lead on to gold, an early lead pagdating sa laning and pagkuha ng mga tore. At ngayon kahit na unang Lord pa lang to, kita mo naman yung damage na nai-inflict nila sa Smart Omega. Wow, look at that. Yung catapult na maliit yung buhay, dinala niya doon sa may bandang likod. Dito ka muna. Para hindi yun yung tirahin ng Lord. Ano, Tore? Diba? Kung sila gagawin. Ito na naman Kahit tayo. easy. Okay, nailabag yung Jackal Force. Ready ang kupunan ng Falcons AP Bren sa planong pag-arangkada ng Smart Omega, pero aatras muna sila, re-respeto sila sa kits and capabilities ng mga heroes at ang composition ng Smart Omega. Ito ang macro play. Andoryu, nagbabaka sakali na makakuha, pero kailangan na mag-TV out kasi kailangan ng reinforcement dito ng Falcons AP Bren. Papasok naman din sila Black TZ sa penalty zone kaso na dyan yung alam din yung nilatag dito nila Ryota na Glorious Pathway. Ito na nga ba yung Glorious na path nila to redemption. Andoryu with a double kill. Napagtutulungan naman din sa Ryota pero look at that. Makakadepensa pa rin naman dito ang Smart Omega. Dalawa laban sa isa. Masasabi natin na
at least kahit papano ang Smart Omega ay nakatrade or nakakuha ng ulo doon. Pero may mga nangyayari kasi na labas sa... Na siya. Pero hindi pinatagal ng 1 minuto man lang ni Caltisi na parang masaya doon si Adorio. Oh, after nung 2 normal hits, after nung range transform ng Wolf, tapos pinagkakalmot at naramdaman doon ni Adorio, tumumpa siya ng biglaan. Ngayon, 20 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. So, kailangang humanap ng trade dito ng Smart Omega or kahit makapitas man lang sila ng isa, at least 45 yung magiging labanan. Pero kasi with the presence of Ogwen and Flap TZ, tingnan mo naman, bawal dumaan. Bawal dumaan dito. Naglalagay sila ng poster eh. Oo, bawal dumaan. Don't block the driveway. Kaso nga lang, yung paglatag ng driveway yata dito mapipigilan dahil mawawala na nga lang din dito sa Ryota. Sa isang iglap, Falcon City, pero rin mareretain na naman nila yung positioning nila dito. A Luminous Lord Burrito. Hindi kasi nilabas eh. May sabi, bawal dumaan, may namatay na dito. Oy, At si Atoy Aryong namatay. ayun lang. Ibang klase ang Falcon City, Bren. Again, kailangan nilang pumondo. Smart Omega. Ready sila, pero may gusto na gagawin. Dive ata to ha. Oh, pero nagbago yung isip. Sabi nila parang pwede tayong bumasag ng torre. Simutin na lang yung minion wave. Isabay sa pagmarcha ng Lord. Pero that would be a great advantage if ever for Falcon CP. Pero sabi nila, let's look at the bigger picture muna. Oo, huwag nating ipilit. And alam naman natin na may control tayo pagdating dito sa Lord. This is a Luminous Lord, ladies and gentlemen. Kahit anong mangyari, dadamba at dadamba yun. Hindi na nga pinaabot yung Luminous Hindi na Lord. dumamba. Hindi na nga nakadamba. Pero kompleto ang kupunan ng Falcon CP, friend. Yung 6-man na kasama nila ngayon ay maitutunaw kagad. Pero dun sa may bottom lane, ay may plano sila. Kaya lang, dun sa taas may ginagawa din si Adorio. Kasi dun yung lane na butas na nga yung torre nila. Kaso nga lang ngayon, medyo nahihirapan dumepensa din ang Smart Omega. Pero kaya pa rin naman Burrito. Nahihirapan pero they're holding on here onto the last bits of their turret. Kaso sisimutin na rin niya ng Falcon sa Bren. Hirap, kinakatok na yung Barangay Hall. Kinakatok na ng Falcons AP, Bren. Grabe naman. Bukas na yung pintuan, bukas na rin yung bintana. Pero si Ogen may plano din! Si Andorio makakaligtas pa rin naman. Nandun yung fracture. Babalik dito. Ang mga members, nandyan yung yakap ni Jackno. Sasabay nga lang with the penalty zone dito si Flatizian. Habang nagkakagulo-gulo sila daw, malalatag na nga lang din dito ang Glorious Pathway. Walang mamamatay pa sa ngayon. Ay, naku po, nakita natin. Grabe naman yung laban na yun. I can't believe my eyes. Ang dami nangyari ito, pero wala naman tabi. Ito pala! Ayun pala yung mamamatay. Nadali lang ng konti, pero dumating pa rin naman na 1-for-1 Andorian Few is out for a few seconds sa game number 3. Hindi ko alam kung ano magiging call dito. Ano ba ang plano ng Falcons AP, Bren? Endable ba ang itatawag nila? Pero hanggat buhay itong si Okir, mahirap-hirap ito. Retribution na gamit. Sakto! Mula kay Jack. Pero wala. Wala pa. Wait lang, nagbago yung isip ko. Guys, let's go on. Let's bolt in. At andito nga natin si Ryota, nilatag yung Glorious Pathway at kasabay na nga nito, pinagtutulong-tulungan lang dito si Super Marco. Nandiyan pa rin naman ang pag-atake ni Jom with the dashes. Magtatagumpay nga ba sila? Pero tinatry manilimbe sila, pero medyo kinakapos sila sa damage. Speak of damage! Si Kyle, nag-uumapaw yung kalmot at damage dito sa Smart Omega. Nako, takbo, Okir, takbo! Hinahabol ka ng 3. Ngayon, nandun yung like and bounce and Okir will go down! Akala mo makakaligtas na si Okir, pero hindi pa rin pinalagpas. Akala ko, Okir, are you Okir? Pero hindi. I'm not Okir. I'm not Okir. Again, Falcons AP, Bren. Hawak nila yung lead. Lord ay mabubuhay na. At kailangan dumistansya. Uy, sumasama pa si Kyle. Okay, medyo mainit tayo ngayon. Medyo kakalma, Burrito, ang mga pangyayari. Habang ang Falcons AP Bren ay aatake sa pangatlong Lord sa game number 3. Habang ang Smart Omega, they need a different battle plan dito. Okay, again, wala silang mga hawakang inhibitor turrets dito ha. Wala, ubos. Bukas ang pintuan, bukas ang bintana ng Barangay Hall. At kakatok na ang Falcons AP, Bren, in a few 17 minutes and 14 seconds. Mabubuhay na itong Lord na ito. Si Ogwen ay nakaabang.
At kailangan lang muna magsama-sama, magkapit-isig, maghawak-hawak ng kamay ang Nakikita Smart nila. Omega. Okay, nakita natin yung attempt ni Andorio doon. Kaso may isa pang wave na Meron halos pa. sabay pa rin sa pagmarcha dito for Falcons AP Bren. Ayan na, eto na ata. Eto na ata, isisigaw na ata ng Falcons sa ibibig kung sino yung nagamit din. May mga flickers pa to, ha? May mga ejector at yun ay si Ryota. Pero magtatagumpay naman dito ang Smart Omega na madepensa na matunaw yung Lord. At habang lahat yan ay nangyayari, kita mo doon sa pinakasulok si Flap TZ, medyo maiipit. Andorio with a double kill. Super Marco try to run away pero may kalakitan. Dinamay pa nga doon si Jom. Habang si Andorio at Cal TZ naman ngayon ay magkakaroon ng showdown at magtatagumpay doon si Cal TZ. Okay. Jom on the other hand, ilatag na yung Zaman Force. Trying to find a way, trying to find a target. Kyle! At si Cal TZ ang magiging target nila doon with a shutdown kill. 4-man down, I repeat, 4-man down. Para sa kumunal ng Falcons AP Bren, hindi pa tapos ang laban na ito. Oh my Umapit gosh. ang puso ng barangay at ang lason ay nananalitay pa rin. Smart Omega with the crucial defense. Grabe. Nag-start yan dito sa hold. And of course, yung mechanics na meron sila Andorio. Diba? Hiniling niya lang kay Ryota mag-survive ka. Kayanin mo muna yung mga binibigay. Clear natin yung ibang mga minion wave para medyo gumaan yung buhay natin. Tapos, Jom with that move against Kyle TZ. Ibang klase, ibang klase. The Big J ay nagpapakitang gilas na from 10K to 2K to 1.8K na ibaba na ng husto ng Smart Omega. Pero hindi natin maalis yung fact na wala silang inhibitor turrets. Isang maling galaw, isang maling wrong move lang para dito sa Smart Omega. Maaari matapos ito. Yun yung kailangan nilang bantayan. All boxes has been ticked off na ngayon sa listahan ng Smart Omega. At ngayon, we're almost nearing the 20-minute mark, Burrito. Pero buo pa rin naman ang kumpiyansa at pag-asa nila ngayon. Yeah, may mga paghawak na sila sa Yeah. mga bushes dito. Pero magkakahiwalay sila, ha? Parang yung mga ganitong klaseng moments, nakakaba na yun. Medyo Yung mga nakakaba. conceal. Plano, ayan na nga si Jack, nag-conceal na. Sabi mo, conceal play, pero si Flap TZ dito sa pinakagilid, makakasurvive pa rin naman. Ryota na pilitan na ilatag yung kanyang glorious pathway. There's the eject, there's the unstoppable force. Smart Misas isn't enough. Pero nandiyan si Super Marco, tinatry niyang iligtas doon si Ogoy, pero hindi pa rin naman sila magtatagumpay doon. But instead, mukhang sila pa yata yung paatrasin paunti-unti dito na Smart Omega. But remember, hindi sila masyadong pwede magbabad, Burrito. Ramdam na ramdam eh. Si Ukir, hindi natin napapansin, pero yung mga Bobo First, pero Ay! yan! Nandiyan na naman ang pagtalo ni Jack Mamba, pero penalty zone ni Flap TZ, medyo makukontra doon nila Jom. Even with the Zaman Force, under the Dive! turret pa yan. Flap TZ will fall down and Jom is still alive and kicking. At mukhang hindi niya nangalan di pauwin si Super Marco with a triple kill. 4-man down, mag-isa na lang si View. Ito na nga ata ang katapusan. Kung makakaisa nga ba ang Smart Omega, parang kaya eh. Parang kaya. Parang kaya yata to, Burrito, pero kumalma muna tayo. Humawak ng mahigpit dahil nandito na ang bagong Barangay Omega. Ito na nga ba ang pagbangon na inaantay nila? Dive sila. Ilatag na ni Ryota dito yung kanyang carpet. Ida-dive in, pipilitin na nga ba to na Smart Omega. Nandun sila, Jom, na nag-focus tower dito, Burrito. Yung At minions. mukhang nakakalusot yung ibang mga minions. Pero look at Ogwen, the ultimate defense. Wow! Nahawakan yung minions, nahawakan yung catapult. Woo! Doon sa may bandang harapan. Pero buhay na rin si Kyle. Ilabag yung Zaman for si Jom versus 3 na nga ito. Andito na rin si Flap TZ. Pasok na naman! At dito na naman sila nag-aabang pero Burrito. Ang Falcons AP pa rin. Sabi nila hindi tayo pwedeng lumalim. Hindi pa tapos, hindi pa Hindi to pa tapos. tapos. Ang puso ng barangay, ang bagong barangay, nagpapakilala na may mga what if nakapasok sa playoffs ang Omega, what if sila ang lumaban. Pero ang Falcons AP, friend, Okay. ready na rin sila. Minamadali nila itong Lord. Hindi Nako. pa may penalty zone. Walang masyadong tatamaan to si Flap TZ, but instead siya ang tatamaan dito ng mga damage na magagaling doon kay Joe. Pero sasalubungin ni Andorio doon habang may kapalit naman na kill
kill yan para sa Falcons AP Bren. At ngayon yung Lord marireset pa rin naman pero papasok na naman dito si Andorio with a fracture. Super Marco! Hindi na nga lang din makakasurvive. Naku, mahaba-haba ang death timer nito. 1 minuto para kay Super Marco. Nasa 22-minute mark na tayo. Wala nang mga tore. Wala na. Wala nang mga tore dito ang Naku. Omega pero kung pumupusot, kumakapit pa rin. Si Caldizi, naku po, naipit. Andorio with a kill. Mas lalong nabubuhayan ng pag-asa ang bagong Barangay Omega. Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko na maintindihan pero may injector play. Ngayon ang plano na si Owen. 1 versus 3 to ha. Lumalaban dito si Ogwen. Tinatry niyang i-delay. Nandyan naman na din si Pew pero kita mo naman, for Smart Omega, they know na hindi natin pwedeng basta-basta. May sugal din yung positioning natin dito sa Lord. Mababa na rin ang death timer. 30 seconds para kay Kyle Easy. May oras sila para madaliin itong Lord na Oras ito. pa. Wala yung entry holder. Andito na yung zone from Smart Omega. Ibabato pabalik. Pero si Owen ay nabababaran. 30k Mamadali. para sa buhay ng Lord. Ito na nga ang pagpasok ng Phantom sa AB Bread. Aabot si Flaptizi. Pero nakaabang pa rin naman tayo dito sa mga play si Jackdo. At nandyan na nga natin ang penalty zone. Pero mukhang siya pa ang mapapenalize dito na Smart Omega. Joe with a double kill. 60 seconds. 60 seconds para kay Ogwen at kay Flap TZ. Mabubuhay na yung Lord. At kailangan Quickly, babalik din tayo sa real-time gameplay natin. si Kyle. Si Kyle TZ, Kyle. ayaw yata nilang pauwiin. Nandiyan si Ryota, binabantayan siya habang yung Lord nagmamarcha Tapos ata. dito sa may bandang gitna burrito. Pinipilit ni View ang bestya para madepensa ng delay ito. Laban sa Smart Omega pero mukhang hindi sila